Diyos ng kayamanan, pagpalain mo ang aming pamilya na magpatuloy sa pagyaman ngayong taon. Naku, hilaw Pozi, ang templo ng salot ay pinuntahan mo pa? Hindi ka ba natatakot na magkaroon ng malas? Sino ang pumunta? Zumilip lang ako, Naku, patay na pulubi. Bilis, umalis na tayo. Nakakagalit talaga. Maliit na pulubi, may sira ba ang utak mo? Oy. Wala na. Wala na, naku. Aray, ang likod ko. Lola, 200 tael lahat sa iyo. Naku, ang templo ng salot ay lalong naging epektibo. Takbo na. Baka isipin ng Diyos ng salot na naghahangad tayo. Tara na. Mahal, kalahating araw na lang at nasa Kingshu na tayo. Magpahinga muna tayo dito. CJ, Debotang Jayang Yuntang. Naghahandog ng lahat ng aking kayamanan kapalit ng pagmamahalan at pagkakasundo ng aming mag-asawa. At pagpapalaki ng mga anak. Diyos ng kayamanan, pakinggan mo ang aking dalangin. Ingat sa biyahe. Sa wakas, nailabas na natin ang maliit na salot, AMM. Ang aming bayan ng Kingshui ay hindi humihingi ng yaman, kundi ang bawat pamilya ay ligtas at payapa. Mahal, lihim akong naghanap ng 3 doktor para suriin ang mga dregs ng gamot. Sabi ng doktor, ang gamot na ito ay hindi para sa pag-anak, kundi para pigilan ang pagbubuntis at kapag ininom ng matagal, ay makakasira sa kalusugan ng babae. Paano ito posible? Ang gamot na ito ay hiningi ng aking biyanan. Para sa akin. Siya ang tunay na ina ni Ayaw. Bakit niya ako ginaganito? Ang bata na ito, paano niya nalalaman ang mga ito? Baka hindi siya ordinaryong tao. Naku. Pwede bang bawiin ang aking hiling? Gunbao, ngayon ay nakapag-ipon ka na. 66 na mabuting gawa, pwede ka nang magsanay ng kapangyarihan. Mayroong pandinig sa malayo, pandinig sa isip, at pandinig sa tsismis. Alin ang pipiliin mo? Ang hirap pumili. Ang may pinakamahabang pangalan ay siguradong pinakamagaling. Ito ang gusto ko. Pandinig sa tsismis. Ziga. Mahal, malapit na tayo sa bahay ng General. Subukan natin kung gumagana ang aking pandinig sa tsismis. Parang may tsismis sa loob ng kariton. Nanay, pwede ba tayong lumapit sa karwaheng ito? Ay, hindi ito sa atin. Ang karwahe ng pamilya ni General Biring, di ba, Mrs.? Tiyak na sinundo ka na ng General, mukhang. Palagi kanyang iniisip, Mrs. Jiang Yuntang. Ang iyong pamilya ay puno ng katapangan. Simula ngayon, ikaw ay itinatalaga kong Prinsesa Zhaoning. Salamat sa kabutihan ng hari. Hindi ko hinihingi ang kayamanan, ngunit sa halip ay hinihiling ko sa inyo. Nagawing General si Yang Xiangyao upang ipagpatuloy ang aming adhikain at protektahan ang kaharian. Mabuti, kung gayon ay itatalaga ko si Ye Xiangyao bilang General Dingbei. Mula nang malipat siya sa Kingshow, laging abala siya sa mga gawaing militar. Hindi ko inaasahang maalala niya ang ganitong maliit na bagay, napakahirap para sa kanya.
Ngunit sa loob ng maraming taon ng ating pagsasama, hindi pa ako nagkaroon ng anak. Talagang pakiramdam ko ay napakasama ko sa kanya. Ang nanay ay nag-aalaga sa mga matatanda at bata sa bahay at ngayon ay naglakbay pa nang malayo para dalawin siya sa King's Hall. At siya pa ang nag-isip na siya ang may kasalanan. Nanay, hindi ba ito ang tinatawag na lovesick? Sabi ni Lolo Luting, sakit ang lovesick at kailangang gamutin. Tingnan kayo kung may anting-anting na makakagamot sa lovesick ni nanay. Imposible, tiyak na mali lang ang narinig natin. Tatay, totoo ba ang sinabi ni Lola? Oo, Totu. Inay, humingi na ako ng pahintulot sa hari. Nagabigyan ng aking serbisyo para pakasalan si Yongsi bilang pangalawang asawa. Sa hinaharap, ang ating pamilya na 4 ay mananatili sa King's Hall. Bakit? Ano ba ang nagawa kong mali, mahal? Bakit niya ako ginaganito? Hindi ko hahayaang malinlang ang nanay. O mas lalo siyang masasaktan sa hinaharap. Lovesick, umalis ka. Ako sa kabisera, nag-aalaga sa pamilya. Habang ikaw sa King's Hall, masaya kasama ang iba. Hindi lang may iba, nagkaanak pa at binigyan mo pa ako ng gamot. Para hindi ako magkaanak. Bakit ganito? Mises. Wow, ang galit ni nanay. Ang lakas ng loob, sinaktan pa ang karwahe ng general. Yuntang. Narinig mo na ang lahat, hayaan mong ipaliwanag ko. Hindi ako nangyari. Mahal, ano ba ang nagawa kong mali? Bakit mo ako ginaganito? Nanay, itong lalaking to ay talagang sumpa sa'yo. Tinatawag niya si Yuntang na nanay. Bakit ang itsura ng batang to ay parang ako noong bata ako? Yuntang, kalmahin mo muna ang sarili mo. Niloko mo ako. Dinaya mo ako. Tapos ngayon, pinapakalma mo pa ako. Jiang Yuntang. Wala ka na bang respeto sa akin bilang iyong biyenan? Mukha kang papatay ng tao sa itsura mo. Gusto mo bang patayin ang asawa mo at ang ina mo? Nitong mga taon, wala kang naibigay na anak sa pamilya ng general. Ayon sa 7 dahilan ng paghihiwalay, dapat matagal ka ng hiniwalayan. Pinatagal ka lang ni Ayaw, ay sobrang kabutihan na. Anong mukha pa ang meron ka para sumigaw at magwala dito? Ikaw lang ba ang marunong magpaalaga? Ikaw lang ang marunong magsalita? Grave ang pangopia mo. Nanay, huwag mo siyang pakinggan. Si Jenny. Jiang Yunxi. Ikaw pala, Ate. Jiang Yunxi, kapatid kita sa ampon. Kung hindi ka kinuha ng tatay ko sa gitna ng niebe noon, namatay ka na sana sa lamig. Pero imbes na pasalamatan mo ang pamilya Jiang sa pag-aaruga sa'yo, nagtalik pa kayo ng asawa ko. Talagang mabuti kang kapatid. Jen Yuntang, tama na ang drama mo. Huwag mong isipin na hindi kita kayang saktan. Ete, huwag mo nang pahirapan ang general. Ako ang may kasalanan. Ako ang nagkamaling umibig sa general. Pero hindi ko naisip na agawin ang anuman sa'yo. Hindi mo ba iyan tawaging pagnanakaw? Ete, palagi mong iniisip ang sarili mo. Kailan ka nag-isip para sa general? Palagi mong sinasabi na ikaw ang humiling ng karangalan para sa kanya. Palagi mong iniisip na lahat ng meron siya ay galing sa'yo. Pero, hindi mo naisip na tanungin siya kung ito ba ang gusto niya. Yongsi, walang kwentang kausapin siya. Hindi niya maintindihan. Bakit parang pamilyar ang tenga nitong masamang tiyahin? Hindi ba to ang tainga na nakakabasang isip? Ito ay sinaunang kasangkapan ng Diyos. Bake it na sa kanya? Akin na yan. Kakapanganak lang ni Yongsi ng panganay kong anak.
Kahit ayaw mo, pakakasalan ko siya. Kung may galit ka, sa akin mo idirekta. Huwag mo siyang saktan. Bakit? Asawa, bakit ganito? Alam kong mahirap tanggapin, pero matagal kitang niloloko. Hindi ba para sa'yo ito? Kahit napakasalan ko si Yongsi bilang pangalawang asawa. Biling General's Mansion sa Beijing. At ikaw lamang asawa ng General. Aini, slow. Kung hindi lang para sa iyong dote. Matagal na sana kitang iniwan, maldita. Ngayon, nahuli mo na rin, wala na yan. Una kong kukunin ang iyong dote at pagkatapos isasagawa ng marangya. Ang pagpapakasal kay Yongsi. Inay, tingnan mo, ang pusong bato di magiging mabuti. Huwag ka nang magpaloko. 12 taon. Kahit bato sa kubeta, may init na yan. Ngunit ang pagsisikap ko, di nagbunga ng pagmamahal. Kundi panloloko at pagtataksil niya. Yeksang Yao, maghiwalay na tayo. Hiwalayan. Jen Yuntang. Anong ipanghiwalay mo? Huwag mong kalimutan. Wala nang natitira sa pamilya mo. Pag iniwan mo ako, saan ka pupunta? Inay, saan ba tayo pupunta? Bumalik sa General, syempre. Hindi ba kayo maghihiwalay? Bakit pa kayo pupunta doon? Ako pa rin ang asawa ng General. Mula ngayon, kung sila'y maging masaya kahit isang araw. Kasalanan ko bilang Jayang Yuntang. Aini, Shugad. Ginang, inaasahan po naming darating kayo sa 1 o 2 araw. Handa na ang lahat sa Plum Garden. Tuloy po kayo. Inay, ang pupuntahan natin. Parang may amoy in Kadukin. Magpapalipat ako, ayaw ko sa Plum Garden. Ito. Gunbao, aling lugar ang amoy yaman? Diane. Doon na tayo pupunta. Ginang, Bodega yan. Dai po kayo puwedeng pumasok. Bodega. Lalo na. Dito sa Maynila, nagtipid ako. Sa pag-aalala sa kanya, ngunit ginamit niya ang pera ko para sa iba. At ninakaw ang aking dote. Kung may maiiwan ako kahit piso. Para sa mag-asawang yan, di ako Jayang. Ginang. Naku, Ginang. Madam, ang susi sa bodega ay sa General. Bakit hindi ka? Hintayin muna natin siya. Anong susi? Bukas na. Astig, Aini. Ginang, di po kayo puwedeng pumasok. Ang lalaking to, sa ilalim ng ilong ko. Nakapag-ipon pala ng ganito karami. Wow. Napakaraming gamit, mahirap dalhin lahat. Inay, dito na lang ilagay. Kasya kaya sa mangkok mo yan? Subukan natin, Inay. Bakit nawala lahat ng pera? Huwag kang mag-alala, Inay, itinabi lahat ni Gunbao. Pwede ka na namang maghiling ngayon, Inay. Malaking hiling. Ang galing-galing ni Gunbao. Inay, may magandang bakuran doon. Sige, doon na tayo titira. Maam, yan po'y kamalig lang, wala pong bakuran. Ako ang asawa ng General, may karapatan akong pumili. Ako ang masusunod, tara na.
Lagi akong nakatira sa sulok dito sa King's Hau. Di ko inakala na may ganito palang kagandang lugar. Inay, kakaiba ang enerhiya ng pera dito, parang mananakaw. Masamang feng shui, huwag na tayong tumira. Kung masama ang feng shui, sunugin na lang natin. Umalis ka dyan, Jie Yuntang. Nababaliw ka na ba? Palasyo ito ni General Biding. Alam mo ba ang parusa sa pagsunog ng bahay ng opisyal? Nababaliw na ako. Sa kabisera, nagtitiis ako at nagtipid. Nagpapadala ng pera sa hangganan pero kayo pala. Ang mga sakim na ito ang yumayaman. Mayaman ka naman, bumili ka na lang ulit. Kung ayaw mo, ipakulong mo ako. Sabihin mo na babaliw ako para hiwalayan ako, ano? Ikaw, Magpapalit ako ng bakuran pag napili ko na. Saka pipili ang kabit mo o susunugin ko lahat. General, may masama po. Nawala ang pera at alahas sa bodega. Anong sinasabi mo? Paglabas po ni Maam SA bodega. Nawala na lahat. Jie Yuntang. Wala na talagang pakundangan si Jiang Yuntang. Lampas na sa hangganan, ayaw. Hiwalayan mo na siya, kunin mo ang dote. At palayasin mo na. Ang aking katanyagan ay ang merito ng kanyang paggamit ng Wan Haofyu. Kung hihiwalayan ko siya, magagalit ang emperador. Yunsi, bagaman siya ay anak na babae ng Wan Haofu. Tinalikuran pa niya ang pagiging konsorte ni Prince Yu. Para sa'yo, kahit walang pangalan. Ngayon nagkaanak pa kayo, kailangan mo siyang. Hindi rin natin siya dapat bigin. Yaw lang, Tsier, ikaw lang ang maaasahan niya. Siyempre alam ko, humingi na ako ng pahintulot sa emperador. Napakasalan 6 year. At ginamit ko ang aking mga nagawa sa digmaan para maging noble 6 year. Kapag dumating na ang utos ng emperador, wala nang magagawa si Jiang Yuntang. Bukas, ipapakasal kita ng marangya. Kahit second wife ka lang, mas mataas ka pa rin kay Jiang Yuntang. Ay naku, gumagawa ng kalokohan ang lalaking yan. Sasabihin ko na ito kay nanay. Nene. Sabi nila. Pagkatapos ngayon, mas made us pa rin AKOK Jiang Yuntang. Yan talaga ang sinabi nila? Mademe, kung aprubahan ng emperador ang hiling ng general. Mahihirapan tayo sa mga susunod na araw. Emperador? Siya ba ang may hawak nito? Sino ba yang emperador? Nasaan siya? Ang emperador ay siyang may kapangyarihan sa lahat ng bagay sa mundo. Siya rin ang pinakamakapangyarihan at pinakamayaman sa lahat. Pinakamayaman? Ayos, madali na lang to. Pero malayo ang emperador sa Beijing. Mahirap nang bawiin ang utos niya ngayon. Malayo lang, hindi ako makakapunta mismo. Uminom at matulog. Ang sarap maging bata, walang problema. Isara mo lang ang mata mo at tulog ka na. Ika ba ang emperador? Oy Batong 2, Sino ka ba? Bakit ka pumunta dito sa akin? Ako si Little God of Wealth. Naparito ako sa panaginip mo para himingi ng pabor. Sabi ng mga lolo ko, kapag may hihilingin sa mundo, kailangan magbigay ng regalo, kaya dinala ko. Ang regalo para sa iyo.
Ito. Panaginip lang pala, nakakatakot naman. Ito ay ang candy na tinitipid ni Gonbao. Ang tamis at sarap nito. Ang Beijing General's Mansion, magpapakasal ng second wife. Huwag mong payagan, masasama sila. Beijing General S. Mansion. On petition NI General Dingbei. Ay ito, pumayag na ako. Ano ang gagawin natin? Hindi na ba mababawi? Hindi pwedeng bawiin ang salita ng emperador. Wala akong magagawa kundi bigyan ka ng konting sindak. Oy batang tu, nang bab antan Montag ako? Mahal, ano ang masayang panaginip mo? Ako ay Epsilon. Napanaginipan ko ang isang sanggol. Mahal, 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 mahal. May kakaibang pangyayari sa langit, ang mga baboy na inaalagaan sa kusina ng palasyo. Lahat ay buntis. Ha? Ikaw na maliit na yunuko, baka nalilito ka na sa katandaan. Buntis na baboy, walang katotohanan iyan. Mahal, mahal. Mahal, ang leon mong pusa ay buntis. Ito ang kanyang bagong panganak. Ano? Ang leon kong pusa? Lalaki iyon. Mahal, masakit ang tiyan ko. Parang buntis. Ang sakit. Gumawa ng kautusan, bilisan mo. Gumawa ng kautusan. HMP. Wala pa ang kautusan ng hari, nagmamadali ka ng magpakasal ng pangalawang asawa. Walang kwentang lalaki. Sasabihin KOKI ni HMP. Jiang Yuntang. Pumasok na 6 year, mas mabuting ilabas mo ang pera sa bodega. Na pera. Mula ngayon, 6 year na ang bahala sa bahay na ito. Ako ang tunay na may bahay ng pamilya niya. Nagpakasal ka ng ibang babae nang walang pahintulot ko. Ngayon gusto mo pang kunin ang aking kapangyarihan sa bahay. Panaginip mo. Jiang Yuntang, sasabihin ko sa'yo. Hindi lang ako humingi sa hari na gawing pangalawang asawa 6 year. Kundi humingi rin ako ng titulo ng kabanalan. Malamang nasa kinzo na ngayon ang kautusan ng hari. Narinig mo ba? Dumating na ang kautusan ng hari pagkatanggap ko nito. Babalikan kita. Inay. Hindi ba tayo pupunta para tingnan? Huwag kang matakot, Gunbao. Ano man ang kautusang dumating, nandito ang inay mo. Walang makakagalaw sa Gunbao. Paano natin malalaman kung anong kautusan ang dumating kung hindi tayo pupunta? Tingnan natin. Sabi nila, ang swerte, hindi maaga uhuli ang kautusan ng hari. Ngayon lang dumating. Hindi ba ito biyaya ng langit? Mula ngayon, ang dalawang asawa ng general ay pantay na. Ganun ang sabi, pero hindi talaga sila pantay. Si Tsi ay may anak na lalaki at babae. Et pinapaboran ni General Ye, ang nauna. Anong meron siya kumpara sa kanya? Dumating ang kautusan ng hari. General Yetsiangyaw ng Biding, anggapin ang kautusan. General Yixiangya NG Biding. Matapat at magiting sa pagtatanggol sa bansa. May pambihirang kontribusyon. Ang kanyang asawang si Jiang Yuntang. May mabuting asal. At masipag sa pagtulong, itinalaga bilang unang ranggo na banal na asawa. Upang pangalan ang kanyang kabutihan. Iniutos kay Yetsiangyaw. Sa araw na ito, ayusin ang mga gamit at dalhin ang pamilya pabalik sa kabisera para sa ulat. Huwag mag-atubili. Ito ang utos ng hari. Hindi ba ito ang kautusan para sa kasal? Hindi ba dapat? Ako ay gawing rina ng tahanan? Ginoo, nagkamali ba ang hari? Ako si Jiang Yongxi. Hindi si Jiang Yuntang. Bastos. Zampalin.
Ang utos ng hari ay hindi dapat lapastanganin. Patawarin mo ako, Ginoo. Ang aking asawa ay hindi sinasadyang lumabag sa utos ng hari. General Ye, kung hindi mo kayang lapastanganin ang utos ng hari, Hubarin mo na yang kasuotang pangkasal. Ito, Bilisan Montag. Nene, tama SI Gunbow. Kung hindi tayo pupunta, paano natin malalaman kung ano ang utos? Ginang Jiang, ayon sa bibig ng hari, ikaw lamang ang unay narina ng tahanan ng General ng Biding. Tanggapin mo na ang utos. Salamat sa biyaya ng hari. Hehehe. Yalang. Sinigawan Montag ako. nakut si hindi kita sinigawan. Galit lang ako kay Jiang Yuntang. Hindi lang niya kinuha ang titulo mo, kinuha rin niya ang pera mo. Grabe na talaga, pero sa ngayon wala tayong magagawa. Para parusahan siya. May paraan ako para pagmultahin siya at pwede pa siyang. Izuka ang pera. Halika. Gamitan natin ulit ng gamot, okay? Gunbao, ikaw ba ang nagbago ng kautusan ngayon? Kahit hindi ko alam kung paano mo ginawa. Pero ikaw talaga ang aking munting biyaya. Swerte ko at nandyan ka. Mabuting bata, gutom KBA? May masarap na merienda si Lola, AMM. Sobrang sarap talaga. Hala. Ngayon ka pa nagbukas ng negosyo, sabihin mo na kung ano ang gusto mo. HMP. Ano ang gusto ko? Gusto kong kayong lahat ay mawala na sa harap ko. Hindi mo ba gusto ng pera? Mahirap para sa akin ang mga bagay na walang kinalaman sa pera. Alam mo kung saan ang pera. Sabi ng mayordomo na si Jiang Yuntang, nang lumabas sa bodega, wala siyang dala, pero ang pera. Hindi naman pwedeng lumipad ang pera. Sabihin mo sa akin kung saan ito. Nasa malaking bowl ko, tingnan mo. Ay, Sus Mariosep, niloloko Montag ako. Kainin mo na lang yan, pagkatapos mong maayos, may paraan ako. Papaluin ko siyang isuka ang pera, gagawin ko kayong mawala sa paningin ko. Hindi na kaya ni Gunbao, masakit ang tiyan. Ingatan mo yan, mahalaga. Ilagay mo dyan, ilagay mo dyan. Nanay, alis na ba tayo papuntang Maynila? Ikaf na malas, lumayo KSA akin. Nanay, kung ayaw nilang sumakay, umalis na tayo. Tara. Ito na ba ang palasyo? Talagang puno ng kayamanan. Gunbao. Ito na ang Maynila, hindi tulad ng Kingshaw. May isang hiling ang nanay sa iyo. Huwag mong sasabihin kaninuman, Gunbao, na ikaw ang munting Diyos ng kayamanan kung hindi. May masasamang tao na gustong saktan si Gunbao. Naiintindihan mo? Sige.
Hindi ito panaginip. Ito ba ang munting Diyos ng kayamanan na humihingi ng tulong sa akin? Huwag mong sasabihin kaninuman, Gunbao, na ikaw ang munting Diyos ng kayamanan. Kung hindi, may masasamang tao na gustong saktan si Gunbao. Naiintindihan mo. Si Gunbao ay hindi munting Diyos ng kayamanan. Si Gunbao ay munting kaibig-ibig. Pareho ang boses at mukha mo, hindi ka pa rin aamin. Pagkatapos kong tulungan ka, paang walang nangyari. Hindi sinasadya ni Gunbao na bastusin ang hari. Huwag po sana kayong magalit sa kanya. Tumayo ka na. Ako ay hindi galit kay Gunbao. Nagbibiro lang ako sa kanya. Gayon, nahuli kita. Ang lakas ng loob mo. Takutin ako. Muntik mo na akong patayin sa takot. Kasi naman ay among manawala. Nga pala. Narinig ko na ang nangyari sa iyo. Kung hindi nangyari ang kay prinsipyo, hindi ka sana napakasal. Ay yaw, ayon sa batas ng DE. Ang paghihiwalay ay nangangailangan ng pagsang-ayon ng dalawang panig. Kahit ako ang emperador, hindi ko maaring pilitin ang aking mga ministro na maghiwalay. At kapag ikaw ay naghiwalay, sa pamilya Yi, lahat ng iyong pinaghirapan ay mapupunta sa iba. Ikaw ang tunay na anak ng Duke ng Wuan. May ugali kang katulad ng iyong ama. Bakit mo kailangang yumuko para sa isang lalaki? Ang importante ay alagaan mo si Gunbao. Ang iyong swerte ay nasa hinaharap pa. Kumain ka ng marami. Masarap ba? Jiang Yunxi, anong katayuan mo? Paano ka nakaupo dito para kumain? Ako ang pangunahing asawa, ikaw ay ikalawa. Dapat ikaw ang nag-aalaga sa akin bilang pangunahing asawa. Tumayo ka. General. Ang ate kao. Kahit hindi pa kasal si Yongsi, matagal na niyang kasama ko. At nagkaanak pa kami ng dalawa. Bakit hindi siya pwedeng umupo? Palibhasa ay labas na asawa at anak sa labas. Kayo ay mga alipin ng bahay ng general. Ang inyong mga kontrata ay nasa bahay ng general. Kapag lumabas kayo ng bahay ng general, isusumbong ko kayo bilang mga takas na alipin. Jiang Yuntang, ang lupit mo. Nanay, itong tita. Parang mamamatay na. Gunbao, paano mo nalaman? Bigla na lang nawala ang kanyang kapalaran. Ang katulong na iyon ay ang pinakamalapit na katulong ni Lola. Pinakapaborito ni Lola. Paano bigla na lang namatay? Ikaw mismo ang bantayan, Sixinger. Kapag may kakaiba, agad na mag-report. Opo. Siya o Gunbao, tayo ay maliligo na. Ilang araw ka nang hindi naliligo. Ngayon, kailangan mong maligo. Tara na. May nangyari kay Mrs. Anong nangyari? Pagkatapos bumalik sa kanyang kwarto si Singer, siya ay hinimatay. Kasama ang sako ng bato, itinapon sa lawa. Buti na lang pinabantayan mo ako. Pagkatapos nilang umalis, sinagip ko siya. Kumusta na siya? Buhay pa ba? Buhay pa, natakot lang. Gusto mo ba siyang makita? Nasa bakuran siya ngayon. Ngayon, palalampasin kita. Mrs. Tulungan ninyo po ako. Pakyos up, tulungan ninyo po ako. Bakit kita tutulungan? Gusto kang patayin ng iyong amo. Gusto mong mabuhay. Dapat mong hingin sa iyong amo. Madam, ngayon lang kayo ang makakapagligtas sa akin. Kung ililigtas ninyo ako, sasabihin ko ang lahat sa inyo. Parang may alam siya. Ano ang sasabihin mo? Nakarapat dapat akong iligtas mo.
Madam, nagdadalang tao kayo noon. Nagdadalang tawa ko noon. Kailan? 4 na taon na ang nakalipas nang kayo at ang matandang madam ay bumalik sa kabisera matapos dalawin ang general sa King Show. Nahimatay kayo nang dumaan sa King Shui Zen. Sinabi ng doktor na 3 buwan ng buntis. Inutusan ako ng matandang madam na magluto ng pamparegla at ipainom sa inyo. At pinagbawalan ang lahat na sabihin sa inyo. Impossible. Kahit na nagdadalang tao ako, dugong pa rin iyon. Bakit niya papatayin ang anak ko? Noon ay buntis na si Madam Tsi at iniutos ng general na ang panganay na lalaki sa bahay ng general ay dapat manggaling lamang kay Madam Tsi. Isinusumpa ko, walang kasinungalingan. Ito ay utos ni Ye Xiangyao. Siya mismo ang pumatay sa ating anak. Nasaan ang anak ko? Ang pinatay mong bata? Nasaan siya? Nilibing sa silangan ng King Shui Zen. Sa likod ng siraang templo, sa maliit na burol. Hindi ba yun ang templo and I Gunbao? Nasaan si Ye Xiangyao? Balita ko bumili siya ng bahay sa hilaga ng lungsod. Mas malaki at mas marangya pa sa bahay ng general. Ye Xiangyao ka. Pinatay mo ang anak ko tapos magpapakasaya ka sa labas? Gaganti ako para sa anak ko. Dei Kiao. Tayo na. Huwag kayong padalos-dalos, madam. Sa salita ko lang. Hindi nila aminin. Paano kung Mabalitaan na pumatay kayo ng asawa? tama, madam? Baka maalarma lang sila. At mapag-usapan tayo. Patay na lang ba ng walang katarungan ang anak ko? Anak ni Jiang yung si Tao. Ang anak ko hindi tao. Huwag kang magalit, nanay. Ang mga nanakit sa iyo, ako ang bahala sa kanila, Gunbao. Salamat, Gunbao. Ano? Bumili si Ye Xiangyao sa hilaga? Ang bahay na iyon ay ganap na gumuho. Narinig ko na noong gumuho ang bahay. Si Zhang Yi at Zhang Yunji ay nasa kama at nag-alab ang damdamin, biglang hindi nakapag-react. Pareho silang nalibing sa loob. Noong hinukay si Jiang Yunzi. Puti-puti ang buong katawan niya, mas malala pa ang kalagayan ni General Yi. Hindi lang siya hubot-hubad, narinig ko na nadurog pa ang kanyang ari. Isang pares ng asong babae at lalaki, karapat dapat sa kanila. Ang ating general nasaktan ng haligi ng bahay kahit paano. Dapat nating kunin para gamutin, Dai Kiao. Tayo na. Nene, pupunta ba tayo para tumawa? Gusto rin sa mama and I Gunbao. Gunbao, manatili ka lang sa bahay. Ayaw ka isama ni nanay dahil baka madumisan ang iyong mga mata. Nang maruming eksena. Mga walang anak at marumi, huwag sumama si Gunbao. Pwede, dagdagan ng patalim. Sige, sabay na tayo. Nanay, dadalhin natin siya ng marangya. Shugad. Tara. Si General Ye, tunay ngang ama na parang bundok. Kaya, espesyal akong kumuha ng manggagamot mula sa palasyo. Sa ngayon, dapat nasa bahay na ng General. General, sumama ka na sa akin. Ano? Nakakuha ka pa ng manggagamot mula sa palasyo? Ayaw kong umuwi. Ikaw. Tara na. Aray, aray, aray. Hoy, teka. Ang aking mga mata, bigla na lang nabutas. Ikaw at si Eyao bigla na lang nasaktan, sa tingin ko. May masamang espiritong gumagala, si Gunbao. Siyang salot na iyon, siya talaga, nagpadala ako. Ng tao sa King Shui Zen para mag-imbestiga. Si Gunbao ay lumitaw. Sa templo ng kayamanan ng King Shui Zen noong 5 araw ng unang buwan. Iyon mismo ang araw ng kapanganakan ng sanggol, noong panahong iyon.
Ang laman ng tiyan ay inilibing sa likod ng templo ng kayamanan. Sabi ng mga tao sa bayan, simula nang ipanganak si Gunbao, ang King Shuizen ay hindi na nagkaroon ng kapayapaan. Sa itsura niya, may pagkakahawig kay Eyaw noong bata pa. Siyang demonyong muling ipinanganak, hindi ko hahayaang patuloy niyang saktan kayo at si Eyaw. Hindi mo ba nakita na tapos na kumain ang binibini? Bakit hindi ka tumulong maglagay ng kanin? Ano ba itong ginagawa? Madam, kumalat na sa buong Maynila. Sinasabi nila na si Miss Gunbao ay demonyong muling ipinanganak, isang salot na nagbalik. Pakiusap, hayaan nyo kaming lumabas. Kahit anong gawin namin, wag lang maglingkod kay Miss Gunbao. Pakawalan nyo na kami. Pakawalan nyo na kami. Lumabas na kayong lahat at huwag na kayong magkalat ng chismis sa bahay na ito. Kapag may narinig pa akong isang salita, magdudusa kayo. Opo. Bilisan niyo. Gunbao. Sa hinaharap, huwag mo nang ipaglaban ang ina mo, ayaw ng ina mo. Na ang Gunbao dahil sa mga bagay ng ina mo, ay makaranas pa ng anumang panganib. Anong panganib? Ngayon, ang mga tagaye ay ginagamit ito para maghasik ng gulo. Tiyak na gagamitin nila itong dahilan para saktan si Gunbao o kaya pipilitin nilang ihiwalay si Gunbao sa kanyang ina. Hindi hihiwalay si Gunbao sa kanyang ina. Pero pagdating ng panahon, hindi na ako ang masusunod. Sino ang masusunod? Ang emperador? Hindi ba't sinabi mo na ang emperador ay makapangyarihan sa lahat? Tama naman. Pero ang emperador, Gunbao, natulog na pala. Gunbao, nandito ka na naman para humingi ng pabor sa akin. Sa akin ba ito? Tio Emperador, pwede mo bang sabihin sa mga tao sa Maynila na si Gunbao ay maliit na Diyos ang yaman, hindi maliit na salot? At huwag nilang paghiwalayin si Gunbao at ang kanyang ina. Pui bie? Ano ba naman, tu? Mahaba ang kwento, nagsimula ito noong nasa Qingshui Town pa ako. At nakilala ko ang aking ina. Gunbao, tingnan mo, umaga na ako. Ay kailangan nang pumunta sa morning court. Naalala ko na ang iyong hinaing. Pero hindi pa tapos si Gunbao. Di babalik si Gunbao mamayang gabi. Hindi ako matutulog mamayang gabi, hindi ako inaantok. Paano ene? Ayos lang, ayos lang. Ang iyong problema, ako na ang bahala. Ngayon, hindi na ako tatanggap ng regalo. Pero, may hihilingin ako sa iyo. Ano yon? Nais kong puntahan mo ang isang lugar. Ang Yuwang Mansion sa Maynila, doon sa loob. May isang tiyuhin na natulog ng 7 taon, paminsan-minsan. Pumunta ka sa kanyang panaginip, tingnan mo siya, makipag-usap ka sa kanya, pwede ba? Kailangan mo munang makipagkamay sa akin. Ikaw naman, bata, ako pa ba ang magluloko sa isang bata? Ziga. Lagyan natin ng tatak para hindi ka na makapag-back out. Palam. Makipagdeal sa isang Diyos, ako. Ang unang emperador sa kasaysayan na nakagawa nito. Hindi naman lugi.
Nanay, nagkasundo na si Gunbao at ang emperador. Huwag kang mag-alala, hindi maghihiwalay si Gunbao at ang nanay. Pero, alam bang nanay kung nasaan si Prinsipe Yu? Pinapunta ako ng emperador sa kanyang panaginip para makipag-usap sa kanya. Prinsipe Yu. Prinsipe Yu, si Yunbi ang bunso ng dating emperador. Kahit bunso siya ng emperador, halos siya ang nagpalaki sa kanya. Si Yunbi ay magaling sa pagpapanatili ng kapayapaan. At sa pakikipagdigma, palaging panalo. Tinatawag siyang Diyos ng digmaan. Pero 7 taon na ang nakalipas, naambush siya sa labanan at malubhang nasugatan. Hanggang ngayon ay comatose pa rin. Ang gusto ng emperador kay Gunbao, na pumunta sa panaginip ni Yunbi, ay hindi lang simpleng pakikipag-usap. Baka gusto niyang gamitin ang kapangyarihan ni Gunbao para magising si Yunbi. Nanay, kailangan lang ni Gunbao na makipag-usap sa iba para tulungan kami ng emperador. Ang galing kayo, no? Siyempre matalino si Gunbao. Maganda ang panahon ngayon, samahan mo ako, nanay. Maglakad-lakad sa labas. Ang saya-saya. Saan tayo pupunta? Kamakailan lang, puno ng masamang espiritu ang bahay ng general bago natin ito linisin. Walang sinuman ang pwedeng lumabas sa pintuang ito. Maraming kakaibang nangyayari sa bahay, nakakabahala talaga. Ginagawa lang ito ng ina mo para sa iyong kapakanan, nag-aalala siya sa iyo. Kaya niya pinapunta ang mga pari para linisin ang bahay, huwag mong sayangin. Ang kabutihan ng iyong ina. Para sa akin, sa tingin ko, ayaw ninyong umunlad ako. Hindi man lang kayo nagpaalam, dinala ninyo ang mga pari dito. Hanggang ang bahay ng general ay pagmamay-ari ng pamilya Ye, wala kang magagawa. Dinala ko ang mga kamag-anak ng pamilya Ye Adyang para maging saksi. Para hindi mo masabing inaapi kita. Sino ang maglalakas loob? Baka may tinatago ka? Kung hindi totoong masama si Gunbao, bakit ka matatakot sa mga pari? Nanay, si Gunbao ang pinakamagaling sa pag-alis ng masasamang espiritu. Sa Queenshu Town, taon-taon akong sumasali at laging nasa gitna pa ako. Ah, Simulan na natin. Buksan ang array. Nanay, bakit parang walang nangyayari sa maliit na salot na ito? Okay lang, may iba pa akong paraan. Bago pa sila umalis, pinabaon ko na ang mga bagay. Kapag nahukay na, susunugin natin ang maliit na salot na ito. Nandiyan ang masamang enerhiya. Sundan ninyo ako. Nanay, halika na tayo. Nanay, Mali, tu, hindi bat. Sa uwan niyang Montag pinabaon? pero hindi yon ang kanyang bakuran Saan sila pupunta? Parang SA Lotus Lake. Ano? Bilisan. Ninyo, pigilan ninyo sila. Ito. Lahat, sumisid kayo. Opo. Naku. Isara ang pinto. Walang dapat magkalat ng nangyari na yon. ang daming kalansay. Pati yung mga bagong patay lang. Sa harap ng lahat, akala mo ba ng general ay maitatago pa? Ang bidding general's residence, nagtatago ba ng krimen?
Lahat naman may maduming sekreto. Pero grabe ito. Areklamo natin. Magreklamo tayo sa Dali Temple. Sandali. Mga kamag-anak tayo ng Yajiang, hindi ba? Naunawaan ang kapag isa'y sumikat, lahat sa sikat. Kapag isa'y bumagsak, lahat babagsak. Kapag kumalat to, wala tayong magandang kahihinatnan. Matagal na akong nag-ayuno at nagdadasal. Paano ko? Magagawa ang ganito. Jiang Yuntang. Ikaw ba ang may gawa nito? Jiang Yuntang. Ikaw ang namahala sa bahay nitong mga nakaraang taon, baka ikaw. Ang nagbaon ng mga bangkay na to. Lola. 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 Bakit mo pinatay si Tsing? Xingya. Hindi ba Xingya ang alila ni Lola? Kaya pala matagal na nating hindi siya nakikita. Pinatay pala siya. Lola, nitong mga taon, ako ang laging nasa tabi mo. Ginawa ko ang lahat ng ito. Pero ikaw ang pumatay sa akin. Hindi ako makapaniwala. Wala akong ginawa. Wala akong ginawa. Ikaw ang aking katulong. Paano ko magagawa na saktan ka? Noong araw na yon, binabaon mo ako ng 2 manika ng multo. Sa bakuran ni Mrs. Upang isangkot si Gunbao bilang isang maligno. Marami akong alam na mga lihim mo. Alam ko rin na pinatay mo ang hindi pa buong buwan na anak ni Mrs. Ako mismo ang naglibing sa mga buto. Hindi muntak ako madadala. Kaya papatayin mo na lang ako. Nagsisinungaling ka. Isa kang demonyo. Dinadawit emaw ako. Kung hindi kayo naniniwala, puntahan ninyo ang bakuran ni Mrs. Sa hilagang kanlurang sulok, may 2 manika ng multo pa. Daikiao, dalhin mo agad ang mga tao. Tingnan ninyo ang aking bakuran. Opo. Inay, nariyan ang mga saksi at ebidensya. Ano pa ang masasabi mo? Hindi ako pumatay. Paano ko magagawa na saktan ang sarili kong? Apo at manugang. Tiyak na may nagtangka sa akin. Ang multo pa ay nakapagparatang sa tao. Si Matandang Ye, mukhang napakabait na tao. Hindi inaasahang sa likod ng mga pintuan. Napakasama pala. Jiang Yuntang, hindi ka pa ba tapos? Kailangan mo bang itulak si ina hanggang sa mamatay? Ako ba ang nagtutulak sa kanya? Kung hindi dahil sa biglaang pangyayari ngayon, ako at si Gunbao ang mapipilitang mamatay. Pero hindi naman nangyari, di ba? Ang mga nangyari ngayon, kung sino man ang magsalita, ay lalaban sa aking angkan ng Beiding. Sa oras na yon, huwag niyong sisihin si Ginoong Ye. Dumating ang ministro ng katarungan na si Cheng. Hindi makatarungan. Ang general ng bidding ay walang pakundangan sa buhay. Sa araw na ito, si Ye Xiangyao ay suspendido at imbestigahan. At ang titulo ni Matandang Ye ay kinuha. Sinusunod ko ang utos. Ganbao. Ipinaabot ng emperador sa akin na natulungan ka na niya. Ang hiling ng emperador. Huwag mong kalimutan. Huwag kang mag-alala, garantisado ni Gunbao na matatapos ang trabaho. Kung gayon, paalam na. Tara na. Trabaho? Anong trabaho? Mahal na hari? Anong kailangan mo sa maliit na pesteng ito? Inay, hanggang sa ngayon, huwag mo nang tawagin sumpa ang babaeng yon. Hindi mo ba nakikita kung gaano ka-favorito ng emperador? Ang mag-ina nilang dalawa. Bakit ganun-ganon ang pagmamahal ng emperador sa maliit na sumpa na yon? Hindi ko hahayaang hadlangan kami ng sumpang yon. Malapit nang bumalik si Prince Heng. Matatapos na ang magandang buhay niyo. Nag-asawa na yung nanay mo, di ba? Ayaw mo ba sa babaeng napangasawa na? Hindi naman sa ayaw. Di walang problema. Sige, Yuzepene. Magsisilbi na siyang asawa ng nanay ko. Usap na yan? Hindi mo pa naman tinatanong ang nanay mo. Gunbao, bago mo maging asawa ang nanay mo, pwede mo bang iligtas muna si Tito? Mawawalan na siya ng puridad.
Ang mahal na Rina, ito po ang pinakasikat na babae sa Bahay Aliwan. Si Binibining Yu Chang, kahit hindi maganda ang pinagmulan, ay bihasa sa paghawak ng mga lalaki. 7 taon na, napili ko na para kay Beer. Ang napakaraming babae, pero wala pa ring nagbubunga. Sige, subukan niya ngayong gabi. Sana mabiguan naya ako. Ng isang malusog na apo. Gunbao, kung hindi mo ako maliligtas, makikipag-anak na lang ako sa iba. Ha? Nanay, tulungan mo si Tito Dawya. Mawawalan na ng puridad si Tito Dawya. Ano? Huwag kang maraka, Tito Dawya. Dinala ko na si nanay. Wala nang mang-api sa'yo. Ang dating magiting naman dirigma ng daye, ngayon ganito na lang. Nakakalungkot. Gunbao, magigising pa kaya si Prinsipe Yu? Oo naman. Pero sabi lang ay Tito Emperador, kasapin kayo siya. Hindi naman sinabing gisingin. Grabe naman si Emperador. So, Gunbao, may paraan ka bang gisingin si Prinsipe Yu? Ito ang gamot na panghabang buhay ni Lolo Shouzing. Para sana sa kaligtasan ko, pero ngayon, ibibigay ko na kay Tito Dawya. Bolt ka a, pumasok ka sa gabi sa Yumana. Jiang Yuntang. Anong ginagawa mo dito? Jiang Yuntang. Noong nakaraan, pinagsamantalahan niyo ang anak ko, kaya siya nahimatay. Ngayon nandito ka na naman. Ano ang balak montag? Gusto montag peng. Lalo siyang maghirap. Mahal na Reyna, narito po ako para iligtas si Prinsipe Yu. Jiang Yuntang. Ang pamilya niyo, maliligtas ang anak ko. Imposible. Tapo. Ang mag-ina na ito ay may balak patayin si Prince Yu. Dalhin sila pababa sa akin at ipinadala sila sa Dali Temple para sa pagsubok. Jiang Yuntang. Gusto mo bang magrebelde? Gunbao, ikaw ba ang nagligtas kay Prince Yu? Hindi asay Tito Dawya. Siya mismo ang nagising. Ako'y humihingi ng paumanhin at aalis na. Kumusta na siya? Magigising pa kaya siya ulit? Mahina ang hininga ni Tito Dawya. Ang merkado ng pampinansyal ay malapit na magsira. Gunbao, si Prince Yu ay paborito ng langit. Ngunit 7 taon siyang nakahiga. Kung mamamatay siya pagkatapos magising ng hirap. Sayang naman. Kung nawala ang buhay pills, ngunit ina, pwede kang himiling. Ang debotong si Jiang Yuntang. Naghahain ng dasal kay God of Wealth para magising si Prince Yu. At mabuhay ng payapa. Walang suliranin hanggang sa pagtanda. May kitter na. Gunbao. Nagising si Prince Yu, ang saya mo. Dahil malapit nang matupad ang pangarap ni nanay na magkaanak, ang merito ni Gunbao ay idinagdag muli. Anong kinalaman ng paggising ni Prince Yu sa pag-aanak ko? Mukhang hindi pa alam ni nanay. Ang pagpapalit ko ng asawa para sa kanya. Nga pala nanay, bakit galit na galit ang nanay ni Tito Dawya? Sa atin at sa pamilya Jiang? Noong una, ako ang nakipagkasundo kay Prince Yu. Ngunit pinabora ng aking ina si Jiang Yuntzi at binago ang kasulatan. At ipinagkasundo si Jiang Yuntzi kay Prince Yu. Bago ang asawa ni Wang Yu, nagpunta siya sa hilagang Xinjiang at nakalagay doon sa lalong madaling panahon. Ay naambush. At si Jiang Yuntzi. Bigla na lamang nawala nang malamang hindi na magigising si Prince Yu. Simula noon Jaya Gitofi. Kinapuotan tayo Wan Haofyu. Kaya pala ang tunay na kapalaran ni nanay ay asay Tito Dawya pala. Hindi nakakagulat ang linya ng kasal sa patay na skumbag ay kaya mababaw. CAI. Gunbao. Kai, hindi zodiac, good kitty.
Hindi BA-SI Kai. Gunbao, ano ba yung ginagawa mo? Gunbao, ano ang ginagawa mo? Hinahanap ni Gunbao si KK, pero hindi sila nagkakatugma. Ang code ni na Kai at Gunbao. Sino si KK? Si Kai ay Lolo and I Fushing. Ang alagang pisa ni Gunbao. Pusa ba ito? Sabihin mo sa nanay, ano ang itsura ni Kaikai? Tutulungan ka ng nanay na hanapin. Noong panahong sina KK at Gunbao ay bumaba sa lupa para mag-reincarnate. Hindi alam and I Gunbao kung ano na ang itsura ni KK ngayon. Pero sabi and I Lolo Fushing. Hahanapin and I Kai SI Gunbao. 5 ka na taong gulang. Hindi pa rin dumating ang tangang pusang iyon. Baka nagkakamali ito ng tao. Ngayon ay spring banquet, maraming mahahalagang tao sa palasyo. Pagpasok mo sa palasyo, Gunbao, huwag kang magpapagalagala, alam mo. Madam, may tao mula sa Yuangfu. Para sunduin si Gunbao, nasa pintuan na ang sasakyan. Yuwang, Wow, nagpalit ng damit si Tito Dawya. Ang ganda. Gunbao, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Noong bata pa si Yuwang, mukha siyang babae, ayaw niya. Napinupuri siya sa kagandahan. Kaya nagpunta siya sa border para magtamo ng mga tagumpay. Salamat, Ganbao. Ngayon ay Spring Festival. Papasok din ako sa palasyo. Sabay na tayo. Isasabay ko kayo. Tito Dawya. Sinadia Emobang Sunduan Kami. Mahal na hari, hindi namin kayo dapat abalahin. Tito Dawya, Yakap. Gunbao, hindi pa fully recovered si Hari, hindi kanya kayang buhatin. Halika sa nanay. Tara na. Ngayon ay Spring Festival. Bakit wala si Yonsi? Maaga pa lang ay wala na siya. Maaga pa lang ay pumasok na siya sa palasyo para samahan si Prinsesa Heng. Matalino siya, si Prinsip Heng ang panganay na anak ng emperador. Ang anak ni Prinsip Heng ang paboritong apo ng emperador. Basta't kumapit siya kay Prinsip Heng, hindi na niya kailangang matakot kina Jiang Yuntang at ng kanyang ina, na muling magkakagulo. General. General, sinundo ni Yuwang ang madam. At ang maliit na salot na iyon papuntang palasyo. Sino ang sinasabi mo? Si Prinsipe Yu, balita ko kakakagising lang niya. Hindi pa ganap na gumagaling ang katawan niya. Paano siya makakagalagala? Imposibleng siya yun. Taga Yuangfu talaga, ayaw na ayaw nila sa pamilya Jiang. Totoo. Si Prinsip Yu mismo ang mayakap sa maliit na salot na iyon. Lalong imposible yon. Anong estado ni Prinsipe Yu, bakit niya yayakapin? Yang maliit na salot na yan. Tingnan montaken ga. Terra. Prinsipe Yu. Nakita si Prinsipe Yu. Nakita si Prinsipe Yu. Si Prinsipe Yu ba ay narito para sunduin ang asawa ko papunta sa palasyo? Tumeo Ka NA. Hindi naman para sa'yo ang paggalang na yan. Anong karapatan mong sabihin yan? Eh di huwag ka nang tumayo. Alis na tayo. Naku, Aya. Narinig ko na si Jiang Yuntang ay may relasyon na kay Prinsip Yu noon pa. Ano sa palagay mo? Si Jiang Yuntang at Prinsipe Yu. Baka matagal nang nagkakilala. Ano? Ang babaeng ito ay isang malandi. Jiang Yuntang, huwag mong kalimutan. Hindi pa tayo legal na hiwalay. Inawag ako ng aking kuya sa Yang Tsinhal. Dito na lang kayo. Esan, Nene SI Tito Dawya. Paulit-ulit kang tinitingnan. huwag kang magsasabi ng kung ano-ano, bata. Madam, dito po tayo. Ginoo, parang hindi ito ang daan. Papunta sa palasyo ng Reyna, di ba? Maaga ang dating ng madam ng general. Ngayon ang Rina ay nasa pagsamba pa. Pinapapunta muna ang mga asawa ng opisyal. Sa Langhua Hall pa maghintay. Si Prinsesa Heng ay nauna sa inyo. Nasa Langhua Hall din. Tara. May utos si Prinsesa Heng.
Pakiusap na pumasok ng mag-isa ang madam ng general na bidding. Si Prinsesa Heng, wala kaming relasyon noon. Ano ba ang gusto niya? Gunbao, dito ka lang. Huwag kang lalayo, alam mo. Gusto na naman ba nilang apihin si nanay? Huwag kang mag-alala, hindi maaapi si nanay. Jiang Yunsi, bakit ka nandito? Ate, ikaw ay anak ng pamilya Jiang. Ako rin ay anak ng pamilya Jiang. Bakit ikaw ay pwedeng pumasok sa palasyo? Ako hindi? Jiang Yuntang. Ang lakas ng loob mo noong hindi ka pa kasal. Laging inaapi si Yunsi. Ngayong ikaw ay may asawa na, inaapi mo pa rin siya. Nga, ikinulong mo pa ang iyong kapatid sa labas ng bahay. Ginawa mo siyang labas ng tahanan. Mga magkapatid kayo, bakit ganyan ka makasarili? Mahal na ginang, dahil ikaw ay napakabukas palad. Bakit hindi ka humiling sa hari na ang iyong kapatid? Ay maging pangalawang asawa mo. Tiyak na papayag ang hari. Matagal nang tagtuyot sa kabisera, ngayon. Ang lupa ay tuyot, ang mga tao ay naghihirap. Nais kong samantalahin ang kapistahan ng Shangchun. Upang pangunahan ang mga opisyal sa pagdarasal sa langit. Manalangin tayo ng taimtim. Upang mahikayat ang langit na magpaulan at maibsan ang paghihirap ng mga tao. Tito Joya, tulungan mo si Gunbao at ang nanay niya. Ganbao. Prinsipe Yu. Ang lakas ng loob ninyo. Ayo ay pumatay sa loob ng palasyo. Ama, ang batang ito ay isang demonyo. Mula nang dumating siya sa kabisera, sunod-sunod ang mga sakuna. Ngayon ay 3 buwan ng tagtuyot, ang lupa ay tuyot. Ito ay babala ng langit, kaya ako ay nangahas. Nasunugin ang halimaw na ito upang magkaroon ng ulan, para maibsan ang paghihirap ng mga tao. Ama, kahit ang mga astrologo ay nagsasabing ito ay isang halimaw, nagdudulot ng kaguluhan sa mundo. Ang aking asawa ay maaring labis. Ngunit ito ay mula sa kanyang tapat na puso. Ang pagsunog sa isang bata. Saan ang katapatan doon? Ngayong ako ay narito. Sino ang maglakas loob na galawin sila? Tiyuhin, ikaw ba ay naghihimagsik? Matagal kang natutulog, kaya hindi mo alam kung gaano kasama ang batang ito. Kumakalat na sa kabisera na ang batang ito ay isang demonyo. Isang masamang espiritu. Hindi ba't sinabi Montag? Nasa kapistahan ng Shangchun ay magdasal tayo sa langit? Bakit hindi tayo sumunod sa kalooban ng langit? Kung ang langit ay nangangailangan ng pagsunog sa isang bata upang umulan, ang langit na ito, ako, ay hindi na magpapakumbaba. Tiyuhin, ikaw ba ay naghahanap ng ulan? Ganbao, marunong ka bang magpaulan? Hindi ako marunong magpaulan, ngunit maaari tayong tumawag ng tulong kay Haring Dragon. Tawagin natin si Haring Dragon para umulan. Paano ba yon? Lahat ay 50,000 tael lamang. Hindi pwede, Gunbao. Walang problema, walang problema. 50,000 tael, 50,000 tael. Wala akong dalang pera ngayon. Ibibigay ko na lang mamaya, okay? Di si Gunbao rin, mamaya na lang tutulong kay Tiyuhin Emperador. Tigil ka diyan, batang walang hiya. Zalba. Ganito na lang ang mga gamit ko, pantubos sa utang. Anong gusto mo? Kunin Montag na. Gusto ni Gunbao ito at ito rin. Sige. May bagon order SI Gunbao. Xiao Gunbao, tulungan mo akong humingi ng ulan. Oh. Ito. Itong itlog ay Ayon kay Lolo Fitzing, maraming utang si Tiyuhin Dragon King sa Templo ng Kayamanan. Kaya ipinadala niya rito ang kanyang anak.
bilang pantubos. Kapag inihaw natin ito, darating si Tiyuhin Dragon King. Tiyuhin Dragon King. Pakawalan ang anak ko. Kung may problema, sa akin ka lumaban. Tiyuhin Dragon King, kung gusto mo si Ganbao. Pakawalan mo ang anak mo, pero kailangan bigyan mo ng hangin at ulan si Tiyuhin Emperador. Kailangan umulan, okay? Ulan na. Ulan na. Sige, umulan ka na. Ang lakas. Ang lakas ng ulan. Nagkandabaha na. Tiyuhin Dragon King, ang lakas naman, Connie Lang. Ang hina. Ang hina ng ulan. Hindi sapat para sa engataniman. Tiyuhin Dragon King, ang hina naman, lakasan mo ng konti. Medyo lakasan mo pa. Ang lakas. Ang lakas naman. Tiyuhin Dragon King, malakas na, malakas na. Ang hina. Ang hina naman. Tiyuhin Dragon King, ang hina, lakasan mo ng konti. Humingi ng ulan, malakas mahina naman. Akala Montag BA sprinkler ako? Ulan na. Ulan na. Umulan na. Umulan na. Pinagpala ang dakilang ye. Pinagpala ang dakilang ye. Nailigtas tayo. Nailigtas tayo. Tiyuhin Dragon King, buwan-buwan kang pupunta rito, 5 beses. Ganito kalakas ang ulan ha. Siege. Siege. Nekita nayo be? Malinaw na ito ay biyaya ng langit. Halos. Napahamak ako dahil sa inyo. Patawarin ninyo ako. Hangal ang asawa ko, nagkasala sa munting diwata. Sana'y huwag magalit ang munting diwata. Halos niyong masunog kami ni inay. Gusto ninyong patawarin ko kayo? Walang pag-asa. Gunbao. Tama si Ganbao. Rina Heng, munti kang makagawa ng malaking pagkakamali. Agad na ibagsak sa karaniwang tao. Palayasin sa palasyo. Ama, ang Rina ay ina ng prinsip. Hindi maaring gawin ito. Hari Heng. 3 buwang pagkukulong sa pag-isip, walang utos. Hindi pa papasukin sa palasyo. Ang pangyayari ngayong araw ay nasaksihan ng lahat. Si Gunbao ay biyaya ng langit sa ating kaharian. Hindi ko hahayaang dumisan ninyo siya. Mulan gayon. Kapag narinig ko pang tawaging salot, ako ay makikita kung matigas ang inyong dila o mabilis ang aking tabak. Sundin ang utos. Pinagsamahan mo ang masasama, ngayon nagkaproblema ka na. Mahal na hari. Mahal na hari. Ang munting salot na ito ay may ganitong kapangyarihan pala. Ano na ang gagawin? Huwag mo akong makita. Huwag mo akong makita. Tiyuhin ng hari. Siya ang unang nagsabing si Ganbao ay salot. At gustong sunugin kami ni inay. Ikaf. Maging makatwiran po sana ang hari. Ako. Anak ka ng aling ministro. Umupo po kayo, hari. Siege. Ina, bakit ka nandito? Narinig kong may kaguluhan sa Langhuahal, kaya't pumunta ako. Para tingnan. Ako. Anak ka ng aling ministro. Ako. Ay ampon na anak ni Hukom Wan. Ampong. Naalala ko na, ikaw pala yon. Naloko ni Madam Vuan hunang husto ang puso. Amang panganay na inagaw ang nobyo ng kapatid na ampon.
Ang totoo, ang kapatid ko ang umagaw sa kasal ko kay General Yi. Kaya ako ang pumalit sa kanya para magpakasal sa Yuang Fu. Sobi Emo. Si Jiang Yuntang ang umagaw ng kasal mo. Nakakatawa talaga. Nung pumasok ka sa Yuang Fu, ang dami mong pangako sa akin. Pagkatapos, nang may nangyari kay Yuang, bigla ka na lang nawala. Akala ka ututu ang pagmamahal montag. Para kay Yuwang. Nagpakamatay ka na. Pero ang totoo, tumakas ka para maging kabit ng bayaw mo. Wala po akong kasalanan. Ang sinabi po ng Taifei, talagang kalokohan. Isang ampong lang po ako. Paano ako mamahalin ng labis ni Madame Wan Hao? Ang totoo, ang kapatid ko ang may gusto kay General Yi. Kaya napilitan akong isuko ang kasal. Wala akong ginawa. Ate, Hindi mo may kakaila sa harap ni Yuang, di ba? May punto rin siya. Sa mundong ito. Saan ka nakakita ng inang mas nagmamahal sa ampon? Pagdating sa usaping ito, naalala ko ang isang tsismis. Naririnig ko na si Wan Hao ay palaging nasa digmaan at si Madame Wan Hao ay nayinip. Nakipagtalik siya sa pinsan niya at nagkaanak ng babae. Plano niya, nang umuwi si Wan Hao sa isang snowing night, ay nakatagpo niya ang batang iyon. At bilang ampon, itinaguyod niya ito. Impossible. Medyo paborito ako ni inay noon. Pero hindi niya kailanman gagawin yon. Taifei, kahit matagal nang patay si inay, hindi siya dapat mansahan. Kahit mamatay man ako, ipagtatanggol ko ang karangalan ni inay. Pangalan niya. Hayaan niyo na akong mamatay. Hayaan niyo na akong mamatay. Wala na akong laban sa kapatid ko. Tapos, napagbintangan pa ako. Taifei, alam kong galit ka sa Wuan Hufu. Pero ang pagmamansa sa karangalan ng isang tao ay hindi dapat gawin. Ganbao, ano ang ginangyari? Sobrang hirap na ang pinagdaanan ni nanay. Panahon na para bigyan siya ng katarungan. Tito Emperor, gamitin mo ng mabuti ang pandinig sa puso ha. tama. Ako ang anak ni nanay at ng pinsan niyang lalaki. Pero patay na ang lahat ng nakakaalam. Wala kayong mahahanap na ebidensya. Yixyang ya at ang hari NGU. Kahit ang tanga alam kung ano ang pipiliin, pero sino ang mag-akala? Ang hari ng Yu ay isang sawimpalad, 7 taon siyang nawalan ng malay. Gusto niyang ako ang maghintay sa kanya, walang pag-asa. Ano ba ang narinig ko? Kanina parang may humipo sa tainga ko. Sigun ba o kaya? Kaya ang narinig ko, mga saloobin niya, alam kong ako. Ako ang hari na pinili ng Diyos ng kayamanan. Ang mahal na inang Reyna, nagsisinungaling siya, masamang tao siya. Paulit-ulit mong sinasabi. Ninakaw ni Jiang Yuntang ang kasunduan mong pagpapakasal. Kung ganon, talagang malalim ang pagmamahal mo kay General Yi. At napilitang maghiwalay dahil sa iba. Magkasama kami ni General Yi noong bata pa. Kung hindi lang dahil sa ate mo, matagal na sana kaming nagkatuluyan ng minamahal ko. Pero noong sinabi mo sa akin, matagal mo nang hinahangad ang hari ng Yu. Lahat pala, yun ay panluloko lang sa akin. Mga tauhan. Para sa akin. Sampalin siya. General Ye. Ang minamahal mong kabit, ganito na ang kalagayan. Bakit nanonood ka lang diyan? Hindi mo siya ipagmamakaawa. Ang mahal na hari. Ang mahal na inang Reyna. Noon mo pa sinabi sa akin. Ang mahal na inang Reynang Jia ang humanga sa iyong kapalaran. At pinilit kang maging asawa ng hari ng Yu. Pero para sa akin, nanatili kang dalisay. Ang lahat ay kasinungalingan lang pala. Hindi ganon yaw lang, pakiusap, tulungan mo ako. Alam ko na nagkasala si Jiang Yunzi. At hindi dapat patawarin. Pero sana,
Dahil sa ngalan ng kaharian ng Wuan, patawarin mo siya. Bilang ampong. Malaki ang utang na loob niya sa kaharian ng Wuan. Pero sa halip, inapi pa niya ang anak ng kaharian ng Wuan. Hinihiling mo pa sa akin. Napatawarin siya dahil sa kaharian ng Wuan. Jiang Yun Elf. Nag-udyok siya sa Rinang Heng na gumawa ng gulo. At nagtangka pang pumatay sa loob ng palasyo. Paano siya mapapatawad? Handang ibigay ang aking mga nagawa sa militar. Para patawarin ang mga kasalanan ni Jiang Yunzi. Pakiusap sa inyo, mahal na hari. At mahal na inang reyna. Patawarin mo siya. Katarant Aduhan. Anak na mandirigma, isang tunay na lalaki, pero para sa isang kabit. Nagulo ang tahanan, hindi karapat-dapat sa posisyon. Kung gagamitin mo ang iyong mga serbisyo militar para patawarin ang kanyang kasalanan, sige, pagbibigyan kita. Gayon din, tanggalin si Ye Xiangyao sa posisyon bilang general ng bidding. Salamat po sa inyo, mahal na hari. Mahal na hari, si Xiangyao ay hindi gumalang sa kanyang asawa. Nagsira sa sariling anak, pinabayaan ang kabit na gumulo. Nakikiusap ako sa inyo, kahabagan ninyo ako, payagan ninyo ang aking anak na babae na makipaghiwalay sa kanya. Yuntang, bakit paulit-ulit mong gustong makipaghiwalay sa akin? Sasabihin ko sa'yo, hindi ako papayag. Alam kong mali ako noon pag uwi natin. Aalagaan kita ng mabuti. Ye Xiangyao, kung ngayon ay hindi ka papayag na makipaghiwalay kahit masira ang lahat. Hindi ko hayaang si Jiang Yunzi ay makalabas ng buhay. Mas mabuting pag-isipan mo ito. Gusto mo talagang maging ganito katigas ang puso. Yik Xiangya. Pumayag ang hari na patawarin siya, ngunit ako, hindi ko siya patatawarin. Pumapayag ako. Tio Doya. Ang pamilya Ye, dahil sa isang kabit, nawala ang lahat ng karangalan. Nawalan ng titulo ang matandang ginang, ngayon, pati si General Ye. Nawalan ng posisyon, mukhang tapos na ang pamilya Ye. Kawawa naman si Ginang Jiang, naapektuhan, hindi na maging asawa ng general. Buti na lang nakipaghiwalay siya, kung hindi. Ngunit mahirap na para sa isang hiwalay na babae na mag-asawa ulit. Mas mataas ba ang posisyon ni Tio Doya kaysa sa lalaking yon? Sa buong Deye, maliban sa hari. Si Tio Doya ang may pinakamataas na posisyon. Kung nakipaghiwalay ang aking ina, pwede bang pakasalan ni Tio Doya ang aking ina? Mahal na Taifei, bata lang po, huwag po ninyong pansinin ang kanyang sinasabi. Bagamat bata, may punto rin naman. Hindi ka na ba mag-isip pa? Dahil ako po ay naghahanda ng makipaghiwalay, ayaw ko ng mag-asawa ulit. Gusto ko lang na tahimik na mamuhay kasama si Gunbao. Mahal na hari, mahal na Taifei. Ako po ay aalis na. Sayang, may pag-ibig ang lalaki, ngunit walang puso ang babae. Huwag magmadali. Maami pang panahon. Nanay, hindi mo ba gusto si Tio Doya? Hindi naman ayaw ni nanay. Nanay, gusto mo ba si Tio Doya? Hindi rin naman gusto ni nanay. Ang mundo ng mga matatanda ay napakakomplikado, pero nanay, hindi ba? Gusto mong palitan ang asawa mo? Si Tio Doya. Mas magaling sa lahat kaysa sa lalaking yun. Gunbao, noong kabataan ni nanay. May gusto rin siya kay Prinsipe Yu, pero tapos na yon. At saka, gaano kataas ang estado ni Prinsipe Yu? Karapat dapat siya sa mas mabuti. Kaya Gunbao, huwag ka nang magsalita ng kung ano-ano. Naiintindihan mo. Madam. Nakarating ka rin, halika tingnan mo ito. Nanay, bakit siya nakahiga? Sa kama namin ni nanay? Ayaw kong matulog kasama siya.
Ito ay bahay at kama ng pamilya Ye at ang nanay mo ay ang tunay kong asawa. Ayaw ko. Si nanay ay akin. Yixiang Yao, bakit ka pumunta rito? Nang lasing? Nakalimutan mo na ba na hiwalay na tayo? Lumabas ka. Kung hindi ko sana nagawa ang mga pagkakamaling yon, masaya sana ang ating pamilya. Jen Yuntang. Kung si Gunbao ay ating anak, hihiwalayan mo pa rin ba ako? Jen Yuntang, ito ay bahay ng pamilya Ye. Saan ka gusto matulog? Doon ako matutulog. Bakit mo ako pinalayas? Dahil ako ang may-ari dito. Lumabas ka. Ikaw, Jiang Yuntang. Isa ka lang babaeng pinakawalan. Ito ay bahay ng pamilya Ye. Ikaw ang dapat lumabas, Ed. Paano mo nagawang tratuhin ng ganyan si Yao? Binigyan ko pa kayo ng 2 araw para mag-ayos. Pero ngayon na kayo lumabas? Jiang Yuntang. Nababaliw ka na ba? Ito ay bahay ng general. Huwag mong isipin dahil sinusuportahan ka ng emperador at ni Noble Consortia ay pwede ka nang maging mapanghabi. Baka nakalimutan ni Matandang Ye, ang bahay na ito ay dot ko. Dahil hiwalay na ako kay Yixiang Yao. Nararapat lang na kayo ang lumabas. Yuntang, naging mag-asawa tayo. Bakit mo kami pinag-ipit? Gusto mo bang makita kami? Magpapakalat-kalat sa kalye? Eh, di ba pinatay ninyo ang anak ko? Nang inyong malaking kunin ang aking dote. Wala ba kayong naramdamang pagmamahal bilang mag-asawa? Kung hindi pa kayo aalis, huwag ninyong sisihin ang aking katapangan. Yalang. Nanay, ang kanyang aura ng kayamanan ang kakaiba. Ang anak ng Duke ng Zhengguo, ang ikatlong anak ng ministro ng rights na si Wei, ang bagong top-notcher na si Ji Zhao, dumating upang maghandog ng kasal sa panganay na anak na babae ng Marquess ng Wan na Jiang. Nauna ako ang mauna. Nanay, kung ayaw mo kay Tio Dawya, edi hahanap ako ng ilang asawa para sa'yo. Tingnan mo kung gusto mo. Nauna ako ang mauna. Ang kanang hari, si Dalagang Jiang ay kakadiborsyo lang. Ang dami na agad nanliligaw, sadyang sikat. Pwede bang tumahimik? Mukhang kamakailan lang. Ang mga mayayaman at makapangyarihan sa kabisera ay masyadong walang ginagawa. Binibining Jiang, ang ikatlong anak ng Angkan Wei. Higala ko upang sa'yo. Xiao Gunbao, ilan ba ang pinakasalan mong inayos para sa akin? 1, 2, 3, 4, 5, 8. Sempyo. 11, 12. Gunbao, Ganbao, Ganbao. Yuntang, ano kaya yang ginagawa mo? Ganbao ay bata pa. Si Gunbao ay bata pa lamang. Nanay, huwag mong sasaktan si Gunbao. Ganbao, ngayong gabi ay Lantern Festival. Isasama kita maglaro, okay? Si. Sama ka na rin, nanay. ayaw. Kung gusto ninyo, kayong 2 na lang. Nanay, nagkamali na si Gunbao. Sumama ka sa amin, pangako ni Gunbao. Hindi na kita pipilitin magpakasal. Tara na. Sama ka, nanay. Tanghulu. Matamis at malutong na tanghulu. Gunbao, nagpapalit ka pa ng ngipin. Huwag kang kakain ng masyadong matatamis, baka sumakit na naman ang ngipin mo. Naku, natural lang sa bata ang magkakavitis, Ginoo. Bilhan mo na lang ng 1 piraso ang iyong anak. Hindi Zia. Tatay, gusto mo ba ang candy hawthorn ni Gunbao? Halika. Lahat ng candy hawthorn na ito, akin na. Prince, Ang munting hiling ng bata, syempre dapat tuparin. Kung mabulok ang ngipin, hahanap ako ng royal doctor para kay Gunbao. Halika. Tara. Bilisan Montag, tingnan Montag, bilisan Montag, tingnan Montag. Ang ganda ng pagkakatugma ni Tito Dawya at ni Nanay. Talagang tamang-tama ang tadhana ni Nanay. Gunbao,
Gunbao, Gunbao. Gunbao, Gunbao. Ganbao. Ang prinsipe ng Heng, ang yabang. Sinuntok pa ang sariling ama. Binugbog pa ang mga tiyuhin at pamangkin sa murang edad, walang takot sa batas. Siya pala ang lucky cat ni Gunbao. Yuntang, huwag kang matakot, gising na ako ngayon. Kung mang-api pa siya, susuntukin ko siya. Kai Kai, Tangang Pusaka, Bakit ka nagamali. NG Amo. Hindi ba't yung tatlong matandang fulushu? Ang nagsabi lang sa akin na napunta ka sa pamilya ye. Hindi sinabing pwedeng maaborsyon ang kaluluwa. Kaya naman akala ka USI yining natangga. Ang amo, pero naaborsyon pa ang kaluluwa. Gunbao. Ikaw talaga ang anak ko. Si nanay talaga ang nanay ni Gunbao. Si nanay. Ako si nanay, pasensya na Gunbao. Kasalanan ko lahat kaya't naghirap ka sa labas ng 5 taon. Pasensya na Gunbao. Akala KOBA, hindi rin ninyo alam. Kung anak ko si Gunbao, anak din siya ni Yexiang Yao. Yexiang Yao, hindi siya karapat-dapat. Ayaw ni Gunbao ng tatay na manyak. Si Gunbao ang pipiling sariling tatay. Miao, ay tong SI Jiang Yinshi. Nangahas na patayin ang banal na sanggol, niloko pa ako na maling amo. Hindi ko sila palalampasin. Oy, Kai. Gunbao. Si Ayaw, hindi mo na siya alagaan. Kung hindi siya walang kwenta, hindi sana tayo napunta sa ganito. Tara na, bilis yun si, asawa mo siya. Anak ko rin siya, hindi mo siya pwedeng pabayaan. Sige, kung hindi lang dahil matalik kang kaibigan ng aking ina. Hindi kita papakialaman, dahil ayaw mong iwanan. Ang walang kwentang anak mong ito, manatili ka na lang kasama niya. Ibigay mo sa akin yan. Ngayon, babayaran mo ang kasalanang iyong nagawa. Jiang Yuntang. Sinong nangangailangan na ituring mo akong tunay na kapatid? Magkapatid tayong mag-ina. Bakit ikaw, ipinanganak na pangunahing anak ng marangal na pamilya? Samantalang ako, ay isang itinatagong anak sa labas. Nais kong agawin ang lahat ng iyong pag-aari. Nice kong ikaf. Pati na ang iyong anak sa kasalanan ay mamatay ng walang libingan. Yexiang Yao, itatanggol mo pa ba ang babaeng mapangwasak na ito? Jen Yuntang. Ano iyong pagkakamali? Ngunit siya pa rin ang ina ng aking 2 anak. Nakikiusap ako, patawarin mo siya muli. Hindi maaari. Lubusan niyang pinagsikapang saktan ako at si Gunbao. Ang pagpapastay sa kanya kahit isang araw pa ay panganib. Ingat. Mamatay ka na. Yunbi. Buhay na naman ako? Natupad na ang hiling ni inay na palitan ang asawa. Dagdag na naman ang merito ni Gunbao. Ganbao. Fushing Luxing. Lolo Shoutsing, dumating na kayo. Gunbao, sapat na ang iyong naipon na kabutihan ngayon. Tagumpay kang nakaraang sa pagsubok at maari nang maging Diyos. Narito kami upang sunduin ka pawi. Sumama ka na sa amin. Makakabalik na ba si Gunbao sa langit? Pwede bang manatili na lang si Gunbao sa mundo? At samahan si inay? Siyempre naman,
Basta't magulat ka lang sa langit sa takdang oras. Ayos! Ayos! Magpakailanman na samahan ni Gonbao. SII ni. Inay. Lolo Luxing, iguremo naman kami. Siege, walang problema. Tara, sabi-sabi tayo. Sige, sabay na. Tatlo. Dalawa. Ayase. Say cheese.